Ang gwapo-gwapo naman talaga ni Senyorito Miguel, no? Maglalaway ka talaga. Nakangiting sabi ni Inday habang nililinisan ang painting ni Miguel. Ilang taon ba siya rito? 20? Pero pumuputok ng muscles, mukha ng ulam. Ngayon, 27 na siya. 7 taon na siyang wala rito. Kailan kaya babalik si Senyorito Miguel? Napatingin si Jenny sa painting ni Miguel. 7 taon niya na rin nga itong hindi nakikita. Naglayas ito sa mansyon, 20 years old pa. Habang si Jenny, nasa 13 anyos pa lang. Halos hindi niya na nga matandaan ang mukha ni Miguel. Saka wala naman siyang masyadong pakialam noon. Bata pa siya at magkalayo ang kanilang mga edad. Kung may kaklose man si Jenny, ang kapatid ni Miguel na si Agatha lamang. Magkasing edad kasi sila at napakabait ng dalaga. Pero habang tinitingnan niya ang mga painting at larawan ni Miguel, tama nga si Inday. Gwapo nga talaga ang binata. Baka naman may asawa na yan, Inday. Pag nanasaan mo pa, saka mayaman yan. Bawal ang prinsipe sa mga kasambahay. Kontra ni Jenny sa pantasya ng kasama niya rin na kapwa niyang kasambahay. Umismid naman si Inday. Pantasya na nga lang, kinukontra mo pa. Saka wala pa raw asawa si Senyorito Miguel. Narinig ko dun kay Don Alejandro. Kasi kahit naglayas itong si Senyorito Miguel, alam din naman ng lahat kung nasaan siya sa ibang bansa. Ayaw nilang talagang umuwi simula nang mamatay ang mga magulang nila ni Senyorita Agatha. Kahit anong gawin ng matandang Don, ayaw talaga umuwi. Parang nagre-rebelde, ganun. Ayaw nga raw tanggapin ang tulong ni Don Alejandro kahit sa pinansya lang. Tinitiis na mahirap siya sa ibang bansa, kaysa dito na halos prinsipe ng turing sa kanya. Isa pa, ipagkakasundo ba yan ni Don Alejandro kay Ma'am Veronica kung hindi niya alam kung nasa ng apo niya? Natawa na lang si Jenny. Ang dami mong alam, kakachismis mo talaga palagi yan kapag may kausap si Don Alejandro. Nanlaki ang mga mata nito. Tinanggi pa na hindi ito chismosa. Uy, hindi ah. Humalakak siya ulit. Sabagay, may fiancé na nga pala si Miguel kahit wala sa mansyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Naisip na lang ni Jenny na ganoon nga yata talaga kapag mayayaman. Nagpatuloy na lang siya sa paglilinis. Tinanggal niya ng alikabok sa mga frame ng portrait na nakasabit sa dingding ng maluwag na sala ng Monticello. Sobrang ganda at sobrang laki ng mansyon at napakarami pang kwento. Kaya nang makapagtrabaho siya roon, pakiramdam niya ay sa palasyo siya napunta. Pati mga kasambahay, may mga uniform talaga. 13 years old pa lang siya, lumuwas na si Jenny para magtrabaho sa mga Monticello. Mahirap kasi ang buhay sa bukid, kaya napilitan siya magtrabaho kaagad. Nandoon na siya sa mansyon habang nag-aaral. Sa awa ng Diyos, nakatapos siya sa high school habang tumutulong sa pamilya. Kahit mahirap ang trabaho, sapat naman ang kita para maipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Pero ang kanyang mga pangarap ay mas malaki pa kesa doon. Nagwawalis na si Inday nang muli itong magsalita. Oo nga pala. Kumusta ang pag-a-apply mo sa agency? Jenny, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Sa pagpunta mo sa ibang bansa? Ibig kong sabihin, matagal mo nang sinasabi pero ngayon, may nangyayari naman ba? Huminto si Jenny sa kalagitnaan ng kanyang pagpupunas. Oo, Inday, sigurado ako. Pangarap ko to ng matagal na. Gusto kong bigyan ng pamilya ko ng mas magandang buhay. Nakatapos na naman ako ng high school. Kung habang buhay lang akong kasambahay rito sa Monticello, mahirap pa rin ang lahat. Kailangan ko pa rin mag-explore. Kung may pagkakataon na makamit ko ang higit pa, susungguban ko yun, Inday. Sana nga tawagan ako ng agency. Gusto ko talagang makapag-abroad. Feeling ko, yun lang talagang sagot sa lahat ng mga panalangin ko sa Diyos. Huminto si Inday sa pagwawalis at bahagyang umungot. Kapag natuloy ka dyan, mamimiss kita, Jenny. Ikaw ang nakakausap ko dito at nakaka-relate sa akin. Kapag wala ka na, mga boring ng ibang kasambahay dito, mga killjoy sa usapan. Mahina naman siyang tumawa. Sa akin ka lang naman kasi komportable, Inday. Dapat masaya ka para sa akin. Kapag nakapag-abroad ako, makikita ko na lahat ng pinaghirapan ko. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. At gusto ko sanang makabalik balang araw na may sapat na para magbigay sa kanila ng mas magandang buhay. Magiging maayos ka rin dito. O kaya katulad ko, mangarap ka din ng mas malaki para sa sarili mo. Kung gusto mo rin naman kasi talagang may patunguhan ang buhay mo, mangyayari talaga yan. At saka,
Huwag ka mag-alala, tatawag ako sa'yo. Chika-chika rin ako kapag nasa ibang bansa na ako. Saka feel ko, palagi rin tatawag sa akin si Senyorita Agatha. Kasi ako lang din naman ang malapit niyang kaibigan talaga. Bumuntong hininga si Inday at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi. Alam ko, parang kakaiba lang 'di ba? Laging nandyan ka. Tapos kapag pumunta ka sa ibang bansa, hindi na dahil wala ka na rito sa mansyon ng mga Monticello. Ewan ko, pero parang hindi kompleto ang mansyon kapag wala ka. Kasi siguro 7 taon ka na rito nagtatrabaho. Bago makasagot si Jenny, narinig nila ang mga yapak mula sa pasilyo. Sinundan ng malumanay na tunog ng pinto na bumukas. Lumapit si Agatha, isa sa mga apo ni Don Alejandro. Napangiti si Jenny. Magandang umaga, Senyorita Agatha. Magandang umaga rin sa inyo. Malumanay, nasabi ni Agatha. Napakaganda talaga ng senyorita. Parang lalaking version ng kapatid nitong si Miguel. Nakatali ang mahaba nitong buhok at ang mukha nito ay halong karangyaan at kabataang parang walang alalahanin. Ano yung narinig ko? Talaga bang aalis ka, Jenny? Tanong ni Agatha at lumingon sa kanya. Bakit ka aalis? Ayaw mo na ba ritong magtrabaho? Bagaman apo si Agatha ng may-ari ng mansyon, maganda ang samahan nila ni Jenny. Patuloy na lumalago ang kanilang pagkakaibigan sa mga nakalipas na taon sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay. Kailanman, hindi niya naranasan kay Agatha na ituring na isang mababang tao lamang. Para sa dalaga, pantay lang sila at walang hirap o yaman na humahati sa kanilang dalawa. Ngumiti si Jenny. Hindi naman sa ganon. Masaya nga na kapag trabaho ako dito sa inyo. Pero may pangarap kasi talaga ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Oo, Senyorita Agatha. Aalis na ako kahit na ayaw kitang iwan. Naghihintay lang ako ng tawag sa agency kung kailan ipoprocess ang papers ko. Nagbago ang ekspresyon ni Agatha. Mamimiss kita kapag umalis ka. Isa ka sa mga tao na talaga nakakakita sa akin kung sino talaga ako. Wala nang makikinig sa akin. Dito ka na lang. Bahagyang sumakit ang dibdib ni Jenny. Mamimiss din naman kita, Senyorita Agatha. Pero ito ang matagal ko nang pinapangarap. Sana maging masaya ka para sa akin. Tahimik si Agatha ng ilang sandali habang ang mga matay nakatingin sa kanya. Pagkatapos, bigla nitong tiningnan si Inday at ngumiti ng kaunti. Inday, maaari mo bang iwan mo muna kami ni Jenny na kami lang? Kailangan ko siyang makausap. Tumango naman si Inday. Sige, Senyorita Agatha, maiwan ko po kayo. Lumapit muli ang tingin sa kanya ng dalaga. Jenny, halika sa kwarto ko. May gusto akong sabihin sa'yo. Pagkapasok sa kwarto, huminga ng malalim ang kanyang amo. Nakita ni Jenny na parang may mali. Para bang madaming bumabagabag sa dalaga na hindi niya lubos maintindihan. Lumapit siya rito habang ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agatha, anong nangyayari? Tanong niya rito at hindi na tinawag na senyorita dahil silang dalawa lang naman. Kinagat ni Agatha ang labi. Parang nag-aalangan pero nagsalita pa rin naman. Gusto ko nang umalis, Jenny. Gusto kong iwan tong buhay ng pagiging isang Monticello. Iwan ang lahat ng to. Gusto kong iwan si Lolo. Gusto kong tumakas kasama si Rafael. Laking gulat ni Jenny sa sinabi ng dalaga. Ha? Ano, Agatha? Seryoso ka ba? Magagalit si Don Alejandro. Ayaw niya kay Rafael para sa'yo. Mahirap siya kaya ayaw ng lolo mo. Alam mo naman ang nangyari sa'yo nung huli kang sumuway sa kanya, diba? Hindi kanya pinalabas ng kwarto mo at sinaktan ka niya. Gusto mo bang mangyari ulit yon? Nagniningning ang mga mata ni Agatha dahil sa luha. Ngunit nandoon pa rin ang determinasyon. Wala na akong pakialam, Jenny. Piliin ko rin naman o hindi si Rafael. Masasaktan pa rin niya ako dahil ayokong sumunod sa mga gusto niya. Mahal ko si Rafael at mahal niya rin ako kaya ipaglalaban ko siya. At hindi ko na kayang manatili pa dito. Hindi ko na kayang mga alituntunin ng lolo ko. Parati ako nakakulong dito sa mansyon. Laging sumusunod sa mga gusto niya. Nasasakal na ako sa mga gusto niyang gawin ko. Palagi niya na lang akong dinidiktahan sa aking buhay. Pero kapag si Rafael ang kasama ko, parang kaya ko maging malaya. Sabi ni Lolo, hindi sapat si Rafael para sa akin. Pero siyang lahat sa akin. May plano kami. Aalis kami. Maglalaho kami at hindi na kami babalik. Magtatanan kaming dalawa at sisikapin namin hindi na magpakita kay Lolo kahit kailan.
Napaatras si Jenny dahil sa tindi ng mga sinasabi ni Agatha. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong desperasyong sitwasyon mula sa kanyang kaibigan. Pero Agatha, hindi kita matutulungan dyan. Masyadong delikado. Paano kung may masamang mangyari? Takot ako kay Don Alejandro. Baka kung anong gawin niya sa inyo ni Rafael. At kapag minalas pa, baka pati sa akin. Lumambot ang mga mata ni Agatha at kinuha ang mga kamay ni Jenny. Pakiusap, Jenny. Hindi ko na kayang manatili dito. Para lang ako nakatago sa gintong hawla. Hindi ako makahinga. Kailangan ko ng tulong mo. Isang beses lang. Pakiusap. Dalhin mo ako kay Rafael. Hindi ko kaya ng mag-isa. Pangako hindi ka madadamay. Kung sakali mo na hindi maging okay ang lahat, sisiguraduhin ko na hindi ka madadamay. Nag-alinlangan si Jenny. Ayaw niyang pagbigyan si Agatha dahil baka mapahamak lang ito, pati na rin ang boyfriend nitong si Rafael. Ngunit nang makita ang matinding pakiusap sa mga mata ni Agatha, hindi niya makayanan na tumanggi. Talagang desperado na itong makaalis sa mansyon. Sige na nga, mahinang sabi ni Jenny. Tutulungan kita, pero isang beses lang. I-promise mo na mag-iingat kayong dalawa ni Rafael. Ako ang kinakabahan sa inyong dalawa. Kilala mo naman si Don Alejandro. Iba maghalit yon at hindi ko may imagine kung anong pwede niyang gawin sa inyong dalawa para lang mapaglayo kayo. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Agatha at niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Alam kong maaasahan talaga kita, Jenny. Naguguluhan pa rin ang isip ni Jenny at may pagdududa pa rin. Gayunpaman, ano man ang mangyari, alam niyang hindi niya matitiis si Agatha. Kahit anong kailangan ito, hanggat kaya niya ay kanyang gagawin dahil mahal niya ito na parang isang kapatid. Saglit lang, Agatha. Tinawagan ko na si Rafael. Papunta na rin siya. Sabi ni Jenny sa kanyang kaibigan. Nasa terminal na sila ng bus ng araw na yon. Pinilit nilang sa gabi magkita ang mga ito at sa last trip na dahil wala na masyadong tao kapag ganoon. Sinamahan niyang mga ito, lalo na si Agatha dahil medyo wala itong alam sa labas. Hindi naman siya hahanapin sa mansyon dahil day off niya. Ang alam ng mga tao sa mansyon ng mga Monticello, nag-aasikaso siya ng requirement sa pag-abroad kaya panay ang kanyang luwas. Kaya hindi rin mahahalata na may kinalaman siya sa pag-alis ni Agatha. Jenny, salamat talaga. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo. Naluluhang sabi ni Agatha. Tumango naman si Jenny at inayos ang cup at hoodie nito. Oo, kaibigan kita. Para na kitang kapatid kaya kung saan ka sasaya, doon ako. Ayusin mo yung hoodie mo. Baka may ibang makakita sa'yo at makapagsabi kay Don Alejandro na nandito ka. Marahang tumango si Agatha. Sa banda silang madilim para hindi sila makakuha ng atensyon. Maya-maya nakita na rin naman si Rafael. Pinasakay niya na agad si Agatha para hindi sabay ang mga ito na sumakay sa bus. Nasa iisang bus pero hindi magkatabi para walang maghinala. Wala rin naman masyadong nakakaalam na boyfriend ni Agatha si Rafael. Hoy, Rafael dito! Sinitsitan niya ang binata. Lumapit naman agad si Rafael sa kanya, dalang isang bag ng mga gamit nito. Nasaan si Agatha? Inginuso ni Jenny ang dalaga na nasa loob ng bus. Pasimple itong kumaway at halatang nananabik kay Rafael. Napangiti naman ang binata at halatang umaliwalas ang mukha. Napangiwi naman si Jenny. Hindi makarelate sa magkasintahan dahil hindi niya pa naman nararanasan. Wala yun sa kanyang priority. Ang priority ni Jenny, magpayaman at maiahon sa hirap ang pamilya. Wala sa isip niyang pagkakaroon ng boyfriend. Rafael, huwag kayong magtatabi sa bus ha? Paalala ni Jenny sa binata. Tumango naman ito. Oo, alam ko. Mag-iingat kami para hindi kami matuntun agad ni Don Alejandro. Salamat, Jenny. Tinulungan mo ang girlfriend ko na makaalis sa mansyon. Umiling naman si Jenny. Wala yun, kaibigan ko si Agatha. Mahal ko siya kaya gusto ko kung anong magpapasaya sa kanya. Ikaw nang bahala kay Agatha ha? Ingatan mong best friend ko. Tumango naman si Rafael at muling nagpasalamat. Sumakay na rin ito sa bus at sa bandang likuran pumwesto. Huminga ng malalim si Jenny at pinagmasdan ng dalawa. Sumakay na rin naman siya sa isa pang bus. Pupuntahan niyang agency para mag-update tungkol sa process ng kanyang mga papeles. Habang nasa biyahe, nag-aalala pa rin siya kay Agatha. Hangad niyang kung anuman ang pinili nitong landas, maging masaya ito at huwag magdusa. Excuse me po, sabi ni Jenny sa babaeng nasa tapat ng lamesa sa opisina ng agency.
Gaano po katagal bago ma-process ang mga papeles ko? Matagal na po kasi ako naghihintay. Sabi po ninyo, tatawag po kayo. Pero ilang buwan na po ang lumipas, pero wala pa rin po. Tumingin ang babae sa kanya at magiliw ng umiti. Yes. Sorry for the inconvenience po at sa matagal na paghihintay. Ang totoo po kasi niyan, inaasikaso po ang mga papers ninyo na mag-apply per batch. Kaya po may nade-delay kasi may mga hinihintay pa po tayo. Pero don't worry ma'am, tatawag po kami kapag turn mo na. Marahan na lang tumango si Jenny. Kahit ang totoo, naiinip na siya. Pinipigilan niyang tumaas ang pagkadismaya sa kanyang dibdib. Matagal na siyang naghihintay at ngayon, maririnig pa niyang baka mas tumagal pa iyon. Pero may magagawa po ba ako para mapabilis? Tanong ni Jenny at halos nagsusuma muna dahil ayaw niya namang magpabalik-balik doon. Kailangan ko pong makaalis agad. Mas lumalaki po kasi ang gastos kung matagal po ako nag-aasikaso, pero hanggang ngayon hindi pa rin po ako nakakaalis. Sumagot naman agad ito sa kanya. Meron namang way ma'am, pero hindi po bahagi ng normal na process po namin dito. May additional fees po na kailangan upang mapabilis ang pagproseso ng mga papeles mo. Ino-offer po namin yun sa mga nagmamadali at hindi po talaga makapaghintay na. Naramdaman ni Jenny ang bigat sa kanyang puso. May ipon pa naman siya at ang iba ay naibayad niya na sa agency. At ngayon, humihingi pa ng karagdagan ang mga ito. Ngunit ang pangangailangan sa kanyang puso ay higit na malakas kesa sa alinlangan. Kailangan niyang makapunta sa mas magandang buhay na magiging sandigan ng pamilya niya. Magkano po? Mahinang tanong ni Jenny. Binigyan siya ng babae ng maliit na ngiti. Mura lang naman, nasa 10,000. Ano ho? 10,000? Gulat niyang tanong. Parang ang laki naman po niyan. Pero sige po, magpapadala po ako ng pera. Gusto ko na pong makaalis. Pakiprocess na lang po kaagad. Tumango naman ito. 5,000 lang ang kanyang naibigay. Yun na lang kasi talaga ang kanyang natitirang pera. Mangungutang pa siya sa pwede niyang mautangan. Mabigat ang puso niya habang kinukuha ng babae ang pera. Gayunpaman, iniisip niya na para naman sa kanya yon. Tiwala si Jenny sa agency dahil marami nang napaalis ang mga ito. Marami na itong natulungan at hindi niya kayang mawala ang pagkakataong iyon. Hahanap siya ng paraan para magtagumpay. Pagkatapos niya roon, bumalik na rin naman siya sa mansyon ng mga Monticello. Gabi na nakauwi si Jenny dahil sa haba ng biyahe. Natigilan lang siya nang makitang aligaga ang mga tauhan ni Don Alejandro. Bahagyang lumapit sa kanya si Inday at bumulong. Nawawala si Senyorita Agatha. Naglayas daw. Alam mo nangyari, no? Alam mo kung saan nagpunta? Makibigan kayo. Imposibleng hindi mo alam. Nagmaang-maangan naman agad si Jenny at pinakitang nagulat siya. Ano? Paano naglayas? Mukha bang alam ko? Lumuwas ako sa Maynila para mag-asikaso ng requirements ko. Usapan nila ni Agatha. Walang ibang makakaalam ng pagtulong niya sa plano ng mga ito. Nangako ang dalaga na hindi siya madadamay sa gulong iyon. Mabait naman si Inday, pero masyado itong madaldal at baka mabanggit pa sa iba. Seryoso ka? Wala kang alam? Tanong pa ni Inday. Umiling naman si Jenny. Seryoso ako. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ko alam na may balak maglayas si Senyorita Agatha. Umalis ako ngayon pero wala akong ideya na aalis din ng Senyorita. Hindi naman kasi lahat sinasabi niya sa akin, Inday. Huminga ng malalim si Inday at pinagbasdan ang mga tauhan na hindi mapakali at panay ang pagsunod sa utos ni Don Alejandro. Nakakatakot ang Don kanina nang malamang wala si Agatha. Kinabahan kami, hinampas niya pa ng tungkod ng isa niyang tauhan. Sobrang lakas na pakiramdam namin, tiniis lang talaga ng tauhan. Galit na galit nga tong si Don Alejandro kasi nga raw, wala man lang nakapansin na nakaalis na si Agatha. Eto naman kasi mga tauhan na to kung ano-anong ginagawa. Mga tulog, kaya yun, bumuhos ang galit ng amo natin. Matamang tiningnan ni Jenny si Don Alejandro. Kaunti lang ang interaksyon nilang mga kasambahay sa matanda. Halos wala itong pakialam sa kanila at kahit isang beses, hindi man lang nakipagkwentuhan. Masama ang ugali nito, yun ang totoo. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit nilayasan ito ng 2 apo. Dahil sa nangyari, mas naging malungkot ang mansyon dahil sa paglayas ni Agatha. Sa laki ng mansyon ng mga Monticello, walang saya na nararamdaman si Agatha doon. Hindi na katulad ng dati noong nabubuhay pa ang mga magulang ni Agatha at Miguel. Hindi alam ni Jenny kung gumagawa pa ng paraan si Don Alejandro na mahanap ang apo nito.
Hangad niyang galingan palalo ni na Rafael at Agatha ang pagtatago. Hangad niya na nasa ligtas na lugar ang mga ito at hindi makita ng mga tauhan ni Don Alejandro. "Paano na yung proseso ng mga papeles mo?" tanong ni Inday habang nagkukuskus ng mga pader. Tinigil naman ni Jenny ang pagkukuskus sa inidoro. "May delay daw eh. Yun ang sabi sa akin. Pinoproseso daw nila ng pabatch at tatawagan na lang daw ako kapag turn ko na. Kaya para mapabilis, nagbigay na lang ulit ako ng pera kasi sabi nila pwede raw yun. Inutang ko pa nga yung karagdagang 5,000 para may maibigay doon." Tumango si Inday, ngunit mukhang hindi kumbinsido. "Pero hindi mo ba naisip na parang kakaiba? Humihingi na naman sila ng pera para mapabilis. Baka naman niloloko ka lang dyan. Paano kung scam lang pala yan?" Sandaling natigilan si Jenny at tumayo na mula sa pagkukuskus ng inidoro. "Ganun lang talaga sila, Inday. Hindi naman sila scam. Marami na silang natulungan at nagtitiwala ako sa kanila. Marami na silang napaalis kaya sa kanila ako nagtiwala." Napailing si Inday at ang mukha ay puno ng alalahanin. "Jenny, alam ko na desperada ka nang makapunta sa abroad. Pero paano kung tinitake advantage ka lang nila? Nang hingi na naman sila ng pera? Hindi yan normal. Yung dati kong klase, nagka-chat kami. Ang sabi niya, kahit isa, wala siyang binabayaran. Siguro placement fee lang at one-time payment lang. Wala nang mga additional fees." Pero hindi na nais ni Jenny na mag-isip ng ganoon. Naibigay niya na ang lahat ng mayroon siya at hindi niya kayang pagdudahan iyon. "Hindi naman siguro, Inday. Huwag ka naman sanang maging negative kasi baka ma-attract natin yon. Ito lang ang pagkakataon ko. Hindi ko kayang mag-isip ng ganyan. Maluloko ako o may scam. Lahat ng mayroon ako binigay ko na. Nagkaroon pa ako ng utang. Nagtitiis din ang pamilya ko sa probinsya at may utang na rin sila doon para lang suportahan ako sa pangarap ko na makapag-abroad. Kailangan kong magtagumpay para sa mga desisyon na pinili ko." Wala nang sinabi si Inday, pero nakita ni Jenny ang alalahanin sa mga mata nito. Mahirap, pero hindi kayang baguhin ni Jenny ang kanyang desisyon. Nagawa niya na ang kanyang pagpili at wala nang pag-urong na gagawin. Nang gabing yon, habang nakahiga si Jenny sa kama, sinubukan niyang matulog. Pero naisip niya pa rin talaga ang mga sinabi ni Inday. Hindi niya maiwasang mag-overthink. Pinanghawakan niyang paniniwala na lehitimo ang ahensya at magiging okay ang lahat. Siguro ay makakampante lang si Jenny kapag nakaalis na siya at nagtatrabaho na sa abroad. "Jenny, tinatawag ka ni Don Alejandro," sabi ni Tia Carmen, ang mayordoma sa mansyon ng mga Montisilio at ang pinsan ng kanyang ina. "Pumunta ka na sa opisina niya." Mabilis na tumalon ang puso ni Jenny. "Si Don Alejandro po? Tita, Tia, ayoko po." Napabuntong hininga ang ginang. "Sige na, pumunta ka na ron. Hindi ka naman niya sasaktan kapag wala kang ginagawang masama. Basta mag-ingat ka lang sa mga sinasabi mo. Pakiramdam ko, tungkol kay Senyorita Agatha ang itatanong niya. Wala ka namang kinalaman sa pagtakas ng senyorita, hindi ba?" Kinakabahan naman siyang umiling. "Siyempre, wala, Tia. Wala po. Sa takot kong ito, sa tingin niyo po ba kaya kong sumuway kay Don Alejandro at tulungan siyang tumakas? Kaibigan ko po siya kaya hindi ko po siya kukonsintihin." Pero yun naman talaga ang ginawa ni Jenny. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang tiyahin pero wala naman siyang magawa. Ayaw niya ring madamay ito at naawa lang naman siya kay Agatha. Hindi kailanman nakikipag-usap si Don Alejandro sa mga kasambahay. Kaya habang naglalakad papunta sa opisina nito, labis ang kaba niyang nararamdaman. Matagal nang katulong si Jenny sa mansyon ng mga ito at sa lahat ng panahon na yon, halos hindi siya binibigyan ng pansin ni Don Alejandro. Pero ngayon, tinatawag siya. Alam niyang dahil na naman yun kay Agatha. 1 buwan na simula nang umalis si Agatha. Alam ng lahat na si Jenny ang huling taong pinagkatiwalaan ng dalagang Montisilio. Halos pareho sila ng ugali. Sobrang magka-close, kaya madali silang naging malapit sa isa't isa. Hindi naman siya kakabahan kung wala siyang ginawa, pero mayroon at kailangan niyang manindigan sa kasinungalingan na kanyang gagawin. "Tao po?" Marahang kumatok si Jenny sa pinto. "Tao po, Don Alejandro?" "Pumasok ka!" Utos ni Don Alejandro mula sa loob. Binuksan ni Jenny ang pinto at pumasok na. Mabilis na nagtagpo ang mga mata nila ni Don Alejandro. Nakaupo ito sa likod ng mesa at may mga papeles na nakalapat sa harap nito.
Pinapatawag mo raw po ako, Don Alejandro. Napalunok si Jenny, pilit na tinatanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Jenny, hindi ba? Matagal ka nang nagtatrabaho dito. Seryosong saad ni Don Alejandro. 7 taon, hindi ba? Sigurado akong kilala mo na ng mabuti ang bahay na to. At ang mga taong nawawala, bumabalik at mga nandito noon pa man. Tumango si Jenny at pinilit niyang makipag-eye contact sa kanyang amo para hindi siya paghinalaan. Opo, Don Alejandro. 7 taon na po ako rito bilang kasambahay. Hindi agad sumagot si Don Alejandro at maya-may tumayo ito. Jenny, may gusto akong itanong sa'yo. Huwag ka sanang magsisinungaling sa akin. Alam mo ba kung nasaan ang apo ko? Parang bumagsak ang puso ni Jenny. Alam niyang pinagdududahan siya ng kanyang amo. Agad niyang nilunok ang kaba at marahang tumikhim. Pinilit na magpakatatag sa kabila ng kaba. Wala po, Don Alejandro. Hindi ko po alam kung nasaan si Senyorita Agatha. Ngunit hindi kumbinsido si Don Alejandro. Tiningnan si Jenny na hinuhuli kong nagsisinungaling. Siguradong may alam ka. Kilala ko ang aking apo. Takot siyang kumilos mag-isa. Hindi niya magagawa yun ng walang hampas lupa na tumutulong sa kanya. Nagsimulang magpawis ang mga palad ni Jenny. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Kung magduda si Don Alejandro, maaaring hindi maging maganda ang dulot para sa kanya. Pero kailangan niyang magsinungaling para sa kanyang kaligtasan at para na rin sa kapakanan ni Agatha at Rafael. Wala po, Don Alejandro. Wala po akong alam kung nasaan siya. Pinanatili niyang matatag ang kanyang titig, umaasang hindi makikita ng amo niya ang takot sa kanyang mga mata. Pinagmasdan siya ni Don Alejandro ng matagal, tila sinusukat ang katotohanan ng kanyang mga salita. Kung malaman kong nagsisinungaling ka, Jenny, pagsisisihan mo. Magiging mahirap ang buhay mo. Naiintindihan mo ba? Mariing napalunok si Jenny. Tumango siya, pilit na ginagawang matapang ang kanyang sarili. Hinding-hindi niya sasabihin sa Don kung nasaan ang apo nito. Hinding-hindi niya ilalaglag si Agatha. Pwede ka nang umalis, sabi ni Don Alejandro sa kanya. Ngunit bago siya makaalis, may huling sarkastikong sinabi si Don Alejandro. Kung sakaling bumalik si Agatha sa bahay na to, huwag ka na ulit lalapit sa aking apo. Isa siyang mayamang dalaga, Jenny. Hindi niya kailangan ng mga katulad mo, mga mahirap pa sa daga, at walang halaga sa mundong ginagalawan naming mga Montisilyo. Masakit ang insulto pero hindi tumugon si Jenny. Pinipigilan niyang magsalita at kumuyom na lang ang mga kamao. Nais niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang hindi niya kayang labanan si Don Alejandro. Amo niya ang Don at kahit gaano kabigat, kahit gaano kabagsik, kailangan niyang tiisin ang lahat ng yon. Walang salitang binitiwan, umalis si Jenny sa opisina. Ang puso niya ay patuloy na mabilis ang tibok at nararamdaman niyang mabigat pa rin ang mga salitang binitiwan ni Don Alejandro. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan niyang panitilihin ang lihim ni Agatha. Kahit ano pa man ang mangyari, kahit na ibig niyang sumigaw sa lahat ng insultong natanggap, kailangan niyang manatili siyang tahimik. Nasa pasilyo si Agatha habang naglalampaso ng sahig nang bigla na lang tumunog ang telepono. Nagulat siya at mas lalong kinabahan. Kaloka, nakakagulat. Sinabihan siya ni Tia Carmen. Jenny, sagutin mo, baka mahalaga. Kapag si Don Alejandro ang hanap, ibigay mo sa akin at ako ang magbibigay. Tumango naman agad si Jenny. Apo, binitiwan niya muna ang basahang hawak bago sagutin ang tawag. Hello po? Sino po sila at ano pong sadya? It's me, Miguel. Malalim ang boses na sabi ng binata. Hindi napigilan ni Jenny na suminghap dahil sa sobrang gulat. Senyorito Miguel, ikaw po talaga yan? Sino pong sadya niyo? Ibibigay ko po ba kay Don Alejandro? Sumagot naman agad si Miguel. Hindi, please, wag. Wag mong sasabihin sa kanya na tumawag ako. May narinig lang ako kaya napilitan akong tumawag. Totoo bang naglayas ang kapatid ko? Saan siya nagpunta? Napakagatlabi si Jenny. Hindi alam kung dapat niya bang sabihin lahat ng kanyang nalalaman. Opo, naglayas po ang senyorita. 1 buwan na rin po nakakalipas. Napabuntong hininga si Miguel. Saan siya nagpunta? By the way, sino ka nga sa mga kasambahay sa mansyon? Kilala mo ako kaya maaring kilala rin kita. Ako po si Jenny, senyorito. Baka hindi niyo rin po ako...
Baka hindi nyo na rin po ako natatandaan. Ilang buwan po lang po ako nagtatrabaho dito nang umalis po kayo 7 taon na nakakalipas. Paliwanag niya dahil yun naman ang totoo. Muling nagsalita si Miguel. Pakibigay kay Manang Carmen ang telepono. Gusto ko siyang makausap. Sinunod niya naman ang utos nito. Katulad ni Jenny, gulat na gulat din ang kanyang tiyahin. Hindi ito makapaniwala na pagkatapos ng 7 taon, muling tumawag si Miguel. Gusto pa sanang makinig ni Jenny sa boses ng binata pero hinayaan niya na lang muna. Hindi niya rin naman kasi alam kung paano niya sasabihin sa kuya ni Agatha ang impormasyon kung nasaan talaga ang kapatid nito. Gayunpaman, hindi na siya nangialam. Hindi niya rin naman kasi alam kung sino ang dapat na pagkatiwalaan. Pero nagulat na lang si Jenny isang araw sa balitang narinig niya sa mga kasambahay. Ano ho? Nakita na po ang senyorita? Gulat na gulat niyang tanong. Tumango naman si Tia Carmen. Oo, nakita na. Rinig ko sa mga tauhan, sapilitan pangaraw dahil sumama nga doon sa lalaking ayaw ni Don Alejandro para sa kanya. Nagtangkang tumakas kaya yun na aksidente. Nasa ospital ngayon si Agatha at comatose. Bumaha agad ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Puntahan po natin si Senyorita Agatha, Tia Carmen. Nag-aalala po ako sa kanya. Umiling naman ang ginang. Walang pinapalapit na kahit sino si Don Alejandro. Hayaan mo na lang. Ipanalangin natin na sana'y gumaling na siya at makabalik na dito sa mansyon. Balita ko rin kasi, magising man ang senyorita, mapaparilisa at mukhang naapektuhan din ang utak. Hindi na napigilang umiyak ni Jenny. Mahal niya si Agatha, kaya ganoon na lang ang kanyang reaksyon. Gustong-gusto niya itong makita pero wala naman siyang magawa. Kinagabihan, sinubukan ni Jenny na tawagan si Rafael para naman malaman niya kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Pero hindi ito sumagot at iniisip niyang baka kasama si Rafael sa aksidente. Yun nga lang, wala naman ito sa ospital at wala rin siyang naririnig na kahit na anong balita tungkol sa binata. Hindi siya makapag-isip ng tama sa sobrang pag-aalala kay Agatha. Ang dami-daming nangyayari sa mansyon ng mga Monticello. Hindi naman siya kamag-anak ng mga ito pero kaibigan niya si Agatha at mahalaga sa kanya na malaman kung ano nang lagay nito. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, saka naman darating ang magandang balita para kay Jenny. Hello? Sagot ni Jenny sa tumawag. Hello, Jenny, paktol po ba to? Tanong ng boses mula sa kabilang linya. Oo, ito si Jenny. Ang agency ba to? Nanginginig na tanong ni Jenny habang mahigpit niyang hawak ang cellphone. Opo, ako nga to, Ma'am Liza mula sa agency. Masaya po akong ipalim sa'yo na ayos na ang lahat. Kompleto na po mga papeles mo. Na-approve ka na para sa trabaho abroad at may employer niyang naghihintay sa'yo. Malumanay na sabi ng babae. Tumaas ang dibdib ni Jenny at parang nawala ng hininga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at isang patak ng luha ang pumatak sa pisngi niya. Nahihirapan siyang maghanap ng mga salita. Ang matagal niyang hinihintay, sa wakas, abot kamay niya na rin. Totoo po ba talaga yan? Tanong ni Jenny at halos hindi makapaniwala. Yes, Miss Jenny. Nandito na po ang visa mo, nakahanda ng passport mo at nakabili na rin po ng plane ticket para sa batch ninyo. Ang kailangan nyo na lang pong gawin ay pumunta sa airport at doon po namin ibibigay ang inyong mga dokumento. Ayos na po ang lahat at wala na pong magiging problema. Puno ng luha ang mga mata ni Jenny. Nangyayari na talaga. Lahat ng hirap at sakripisyo na ginawa niya, maaabot niya na ng tuluyan. Maraming salamat po, Ma'am Liza. Maraming salamat talaga. Naiiyak niyang sambit habang nahihirapang kontrolin ang emosyon. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakatingin si Jenny habang ang isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakaramdam siya ng ginahawa at pag-asa na matagal niya nang hindi nararamdaman. Sa wakas, may pinto na rin ang oportunidad na nagbukas para kay Jenny. Hello? Ang boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya pagkatapos niyang tumawag. Nay! Tay, si Jenny to! Labis ang saya na bulalas niya. Makakapagtrabaho na po ako sa abroad. Pupunta na po ako sa abroad. Ayos na po lahat. Tinawagan po ako ng agency at sinabi nilang tapos na lahat. May visa na po ako, may ticket sa eroplano. Lahat. Aalis na po talaga ako. Malapit na po, Nay. Saglit na katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Parang inaabsorb pa ng mga ito ang mga bigat ng sinabi ni Jenny. Totoo ba? Jenny, Diyos ko! Umiiyak na wika ng kanyang ina. Bahagyang tumulo ang kanyang mga luha.
Oo, Nay. Totoo po. Hindi na rin nga po ako makapaniwala. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nagsalita ang kanyang ama na puno na rin ng emosyon ng boses. Sabi ko naman sa'yo, anak. Alam kong kaya mo. Ito ang pagkakataon mo. Alam namin na magagawa mo to. Ang laki ng tiwala namin para sa'yo, anak. Lalo siyang napuno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat po, Tay. Salamat po sa inyo na palaging sumusuporta sa akin. Hindi ko po mararating ang puntong to kung wala po kayo. Lahat ng mga sakripisyo ninyo, hindi ko po kayo pababayaan. Aayusin ko po ang trabaho ko sa abroad para makatulong po sa inyo. Huwag mo kaming alalahanin, Jenny. Masaya kami para sa'yo. Sa wakas, natutupad mo ng lahat ng pangarap mo. Wika ng kanyang ina. Ang boses ngayon ay puno ng saya at pride. Huminga si Jenny ng malalim at pinunasan ng luha at ngumiti sa sarili. Matagal niya nang pinangarap ang moment na yon at ngayon ay naroon na. Ang kaligayahan ng kanyang pamilya, ang mga luha ng mga ito, ang pinakamahalaga sa kanya. Maraming salamat po sa lahat. Hayaan niyo po, pagkarating ko po ron at sa unang sahod ko, mababayaran na po natin ang mga utang natin. Salamat po sa panahon ng pagtitiis para lang maasikaso ko po ang pag-abroad. Mahina niyang pangako sa mga ito. Dahil sa magandang balita, naghanda na nga si Jenny para sa kanyang pag-alis. Walang paglagyan ang kanyang pananabik. Gayunpaman, may bumabagabag pa rin sa kanyang isip. Hindi pa rin siya mapakali sa nangyari kay Agatha. Hindi na ito nasa comatose state pero pinadala naman ni Don Alejandro sa rehabilitation center para mas magpagaling dahil hindi makausap at palaging tulala. Hindi rin maigalawang binte kaya kailangan matutukan sa pagpapagaling at mga therapy. Tia Carmen, wala po ba talagang pag-asa para makita ko man lang po si Agatha? Tanong niya sa ginang. Napabuntong hininga naman ito. Wala, hindi ko alam. At hindi ko alam kung kailan siya makakabalik dito sa mansyon. Mas lalong bumaha ang lungkot sa kanyang dibdib. Kahit silip man lang po, gusto ko pong bago man lang po sana ko umalis makita ko po si Agatha. Si Rafael po, may balita po ba kayo? Umiling ulit si Tia Carmen. Pasensya na pero wala talaga. Walang nakakaalam kung nasaan si Rafael. Wala rin namang naghahanap dahil ulila na nga rin ang batang iyon. Huminga ng malalim si Jenny. Mukhang hindi niya na talaga makikita pa si Agatha. Sayang lamang at hindi siya nakapagpaalam. Ni hindi niya alam kung anong tunay na nangyari sa mga ito. 3 araw bago ang flight mo, may mangyayaring pagtitipon dito sa mansyon ng mga Monticello. Tumulong ka na muna. Baka sakaling maisipan din ni Don Alejandro na iuwi si Senyorita Agatha. Saad sa kanya ni Tia Carmen. Nagkaroon agad ng pag-asa sa kanyang puso. Talaga po? Baka may posibilidad na makita ko po si Senyorita Agatha. Tumango naman ang mayordoma. Oo, malaking pagtitipon ang mangyayari dahil darating si Senyorito Miguel dito sa mansyon. Babalik na siya rito sa Pilipinas. Bumaha ang gulat sa dibdib ni Jenny. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng 7 taon, muling babalik si Miguel sa mansyon. Si Miguel na iniwan ng lahat dahil ayaw magpakontrol sa mga kagustuhan ni Don Alejandro. Alam ng lahat na isa lang naman ang magiging rason kung bakit siya uuwi. Aalamin niya kung anong nangyari kay Senyorita Agatha. Patuloy pa ni Tia Carmen. Mukhang may engagement din na magaganap. Sa pag-uwi niya, iaanunsyo ng pinagkasunduan. Ikakasal na kay Ma'am Veronica si Senyorito Miguel. Matagal na dapat nangyari yon pero dahil matigas ang ulo ng senyorito at tayo umuwi, ngayon lang talaga mangyayari ang lahat. Napakagatlabi si Jenny at hindi napigilang magbigay ng opinyon. Hindi po ba parang wrong timing yon? Alam naman po ng lahat na may sigalot ang maglolo tapos yun po ang ibubungad ni Don Alejandro. May sakit din po si Senyorita Agatha, dahilan kung bakit siya umuwi. Parang ang pangit naman po mag-celebrate katulad ng isang engagement party gayong may pinagdadaanan po ang kapatid ni Senyorito Miguel. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi tayo pwedeng mangialam. Mga kasambahay lang tayo, kaya hindi na mahalaga kung ano ang magiging mga opinyon natin. Sabi ni Tia Carmen na parang yun lang ang sagot sa lahat ng katanungan. Tahimik na lang si Jenny at hindi na naglabas pa ng opinyon. Ginugol niya na lang ang natitirang panahon sa pagiging kasambahay. Saglit na rin muna siyang umuwi sa probinsya para makasama kahit papaano ang kanyang pamilya. Pero nang malapit ng party sa mansyon ng mga Monticello, bumalik na rin naman si Jenny. Doon siya manggagaling papunta sa airport dahil mas malapit doon. Ayaw niya namang pumunta sa airport na parang ngarag dahil sa biyahe.
Isa pa, 7 taon na siyang kasambahay doon kaya palagi talaga siyang welcome. Wala rin naman kasing pakialam si Don Alejandro kung sino ang maglabas-pasok sa mansyon ng mga Monticello. Ang daming handa, parang itong pinakamalaking party na naganap dito sa mansyon. Saad ni Inday sa kanya. Tiningnan niya naman ito habang nagsasali ng mga alak sa baso. Malaki talaga. Sabi ni Tia Carmen, bukod sa welcome party para kay Senior Miguel, engagement party din daw para sa kanilang dalawa ni Ma'am Veronica. Siyempre, mayayaman ng mga yon, halos magkapantay lang. Maraming mahalagang bisita kaya sobrang laking event. Sige na Inday, aalis na muna ako. Magsaserve pa ako nitong mga alak. Marahan niyang dinala ang tray na may mga lamang baso. May mga waiter naman, pero kailangan pa rin nilang tumulong dahil yun naman ang trabaho nila bilang kasambahay. Kasambahay ka rito? Tanong ng isang matandang lalaki sa kanya na mukha rin namang mayaman pero malagkit ang tingin sa kanya. Kahit naiilang, sumagot pa rin siya. Kahit naiilang, sumagot na lang siya. Opo, kasambahay po ako rito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Ako si Fernando. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Napabuntong hininga na lang siya. Jenny po. Ngumiti naman ang matanda at bigla na lang naghulog ng calling card na may pera sa bulsa ng kanyang uniform. Tip ko yan sa'yo para naman mawalang pagod mo sa pagsiserve sa party na to. Napakaganda mo, Iha. Hindi ka dapat isang kasambahay lang dito at naninilbihan. Isa ka dapat sa mga mayayamang nandito at nakikiparty. May calling card ako nilagay sa bulsa mo. Tawagan mo ako in case na sawa ka na sa pagiging kasambahay. Umiling naman siya at bahagyang napaatras. Hindi na po. Hindi naman po ako interesado. Gusto ko po umahon sa hirap pero hindi po aabot sa punto na magiging kasing yaman ninyo. Kinuha niya sa bulsa ang hinulog ng matanda at inilapag sa lamesa. Ibabalik ko po. Hindi ko po kailangan. Bago siya makaalis, kinabig pa siya ng matanda. Marahang humaplos ang kamay nito sa kanyang likuran. Umatras siya at masama itong tiningnan. Galit na galit siya na binabasto siya ng ganoon ni Fernando. Pero nagtimpi siya dahil maraming tao sa party at kaibigan ito ni Don Alejandro at mayaman din. Alam niyang wala siyang laban sa mundong hindi naman siya kabilang. Baka sa halip na ipagtanggol, mas lalo lang siyang ilubog sa putikan. Naiinis na bumalik si Jenny sa loob. Nagngangalit ang kanyang kalooban na nabasto siya ng ganoon. Pero wala naman siyang magawa. Sa sobrang distracted niya dahil sa ginawa ni Fernando, hindi niya inasahan na nakasalubong niya na pala si Veronica, ang fiancé ni Miguel. Natapon sa gown nito ang alak at nagkalat sa sahig ang mga bubog ng mga baso. Anong ginawa mo? Sigaw sa kanya ni Veronica. Nasa sala sila ng mansyon at tanging mga kasambahay lang ang nakakakita. Karamihan kasi sa mga bisita ay nasa malaking garden. Napalunok si Jenny sa sobrang kaba. Sorry po. Pero galit na galit pa rin si Veronica. Napatili pa sa sobrang frustration. Sinira mo ang gown ko. Kung kailan parating na si Miguel, saka ganito. Alam mo bang million ang worth ng gown na to pero binuhusan mo lang ng champagne? Sorry po talaga. Sorry po. Mahina niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Nawala na ang lahat ng inis ni Jenny kay Fernando na nang basto sa kanya. Ang tanging na lang nararamdaman, kaba na baka pabayaran sa kanya ang gown na iyon. Masama ang ugali ni Veronica pero alam niya na siya ang mali kaya siya ang nagpapakumbaba. Gayunpaman, hindi naman yun matanggap ng dalaga. Bigla na lang siyang sinampal ng malakas at itinulak pa siya. Lumapat tuloy sa mga basag na bubog ang kanyang mga kamay. Sinira mo ang gabi ko! Bulalas ni Veronica. Anong gagawin mo ngayon sa gown ko? Tahimik na ininda ni Jenny ang mga sugat niya sa mga palad. Subalit hindi yun ang matindi niyang problema, kundi ang gown ng mayamang nanghahamak sa kanya ngayon. Natatakot siya na baka maging utang niya pa yon. Ni hindi niya pa nasisimulan ng pangarap, malulubog na agad siya sa mga utang. Veronica, hayaan mo na lang. May mga dala pa tayong damit. Yun na lang ang suotin mo. Magpalit ka na. Saad ng nanay ni Veronica. Masama siyang tiningnan ng dalaga. Hindi pa ako tapos sa'yo. Napayuko na lang siya. Si Jenny ang may atraso, kaya hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Nang makaalis ang dalawa sa kanyang harapan, tumulo na lang ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maging mababa siya sa katulad ng mga itong mayayaman. Subalit sa lahat ng mayayamang nakakasalamuhan ni Jenny bukod kay Agatha,
Isang lalaki ang mukhang bababa para sa kanya para iahon siya. Anong nangyari sa'yo? Tanong sa kanya ni Miguel. Umawang ang bibig ni Jenny. Hindi makapaniwalang makita si Miguel sa kanyang harapan. Tutulungan sana siya ng mga kasambahay, pero naunahan ang mga ito ni Miguel na kararating lang. Senyorito? Usal ni Jenny at hindi pa rin makapaniwala. Sa 7 taon na hindi niya ito nakita, masasabi niyang malaki ang ipinagbago ni Miguel. Mas tumangkad, lumaki ang pangangatawan at mas naging lalaking lalaki. Baka sa mukha nito ang parang ilang taon na pinagdaanan sa ibang bansa. Nandito ka na, Senyorito Miguel. Bulalas ni Tia Carmen at mabilis na lumapit sa binata. Niyakap naman ni Miguel ang kanyang tiyahin. Masaya po akong makita ka ulit, Manang Carmen. Nasaan po si Agatha? Umiling naman si Tia Carmen. Wala siya. Akala namin iuwi ni Don Alejandro pero mukhang hindi. Umigting ang panga ni Miguel at bakas ang nagtitimping galit. Para saan po ang paglariwang na to? Para sa akin? Tumango naman ang ginang. Oo, welcome party para sa'yo at engagement ninyo ni Ma'am Veronica. Kumunot ang noo ni Miguel. Engagement party? Welcome party? Hindi ako nandito para sa mga kaartehan nilang lahat. Umuwi ako dahil sa kapatid ko na malalaman kong wala pa rin pala sa mansyon hanggang ngayon. Wala talagang magawang tama sa buhay ko, matanda na yan. Senyorito, lolo mo pa rin si Don Alejandro. Malumanay na sabi ni Tia Carmen. Mapaklang tumawa si Miguel. Lolo na gustong kontrolin ng mga buhay namin ng kapatid ko. Hindi apong turing niya sa amin ni Agatha. Para sa kanya, mga robot kami na mapapasunod niya. Nakikinig lang si Jenny. Sobrang nagugulat siya sa dami ng nangyayari. Hindi lang siguro siya makapaniwalang nandoon na sa mansyon ng mga Montesillo si Miguel. At ang unang makikita ng lahat ng tao sa pagbabalik nito, galit lamang para sa lolo nito na si Don Alejandro. Maya-maya'y muling lumingon sa kanya si Miguel. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga kamay. May mga sugat ka. Gamutin na natin yan. Ano bang nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Si Ma'am Veronica ang may gawa niyan, Senyorito Miguel. Biglang sabat ni Inday. Nanlaki ang mga mata niya. Hoy, Inday! Baliw ka ba? Fiancé ni Miguel si Veronica. Hindi magandang tingnan at pakinggan na parang nagsusumbong pa si Inday sa kanilang senyorito. Subalit nagulat na lang si Jenny nang hawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Walang pandidiri, walang pagdadalawang isip. Ang mabuti pa, gamutin na natin to para makapagpahinga ka na. Saad sa kanya ni Miguel at tinitingnan kung may mga bumao na bubog. Napakagatlabi si Jenny. Hindi pa po ako magpapahinga. Kailangan ko pa pong mag-serve sa party. Umigting ang panga nito at tinanawang daan papunta sa garden. Hindi, magpahinga ka na. Magpapahinga na kayong lahat. Maaga kong tatapusin ang party na to. Halika na. Ako na ang gagamot sa mga sugat mo. Miguel! Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Alejandro. Mabuti naman at nakabalik ka na sa wakas. Nawala ang atensyon ni Miguel kay Jenny. Lumapit ito sa pababang si Don Alejandro. Kasunod nito si Veronica na may masamang tingin kay Jenny pero napangiti naman nang tumingin kay Miguel. Magbihis ka na. Hindi magandang ganyan ang suot mo para sa party. Seryosong saad ni Don Alejandro. Mapaklang tumawa si Miguel. Magbihis? Sa tingin mo, mapapasipot mo ako sa party na yan? Lumingon si Miguel kay Veronica. At bakit ka nandito? O habang gusto kong magpakasal sa'yo? Nawala ang ngiti ni Veronica. Anong sinabi mo? Miguel! Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Sigaw ni Don Alejandro. Pero hindi nagpatinag si Miguel. Bakit? Sumunod ka rin ba sa gusto ko? Umuwi ako dito para kay Agatha. Siya lang ang dahilan kung bakit ako tumuntong ulit sa mansyon na to. Hindi ko sasakyan ang mga paparty mo dahil wala akong pakialam. Sa tingin mo, sa ginagawa mo, makikita mo si Agatha? Matalim ang boses na tanong ni Don Alejandro. Sige Miguel, sumuway ka hanggang gusto mo para hindi mo na makita ang kapatid mo. Pasalamat ka, tinatanggap pa kita. Kailangan ko ng tagapagmana, kaya tama lang na bumalik ka. Hindi mo dapat iniwan ang mga responsibilidad mo. Hindi mo dapat iniwan ang mga responsibilidad mo bilang Montesillo. Wala akong responsibilidad dito. Buhay ko to kaya ako ang masusunod. Hindi ako katulad ni Papa na magiging sunod-sunuran sa'yo. Alam mo bang nasa isip ko? Sinusumpa ako maging isang Montesillo. Mariing sabi ni Miguel bago talikuran ang lahat at umakyat na sa hagdan.
Sobrang tense naman nangyari ng gabing yon, parang ang hirap iproseso. Hindi naman Monticello si Jenny pero para siyang naging bahagi ng munting sigalot sa nangyari kagabi. Magpahinga ka muna. Okay na ba yung mga kamay mo? Huwag ka munang tumulong dito. Saad sa kanya ni Tia Carmen. Tiningnan ni Jenny ang mga kamay niya. Ayos na naman po ako, Tia. Hindi naman po gaano malalim at wala naman pong naiwang mga bubog. Hindi ko lang po siguro babasain. Saka 2 araw na lang po ako rito. Susulitin ko na po. Pupunta na po ako sa abroad, hindi ba? Mamimiss ko rin naman pong maglinis dito sa mansyon kapag nasa ibang bansa na po ako. Ngumiti naman sa kanya si Tia Carmen. Excited ka nang pumunta sa ibang bansa? Tumango naman agad si Jenny. Opo, excited na po talaga. Alam mo naman po na pinangarap ko po talaga yon. Sana nga po ito na ang sagot para kahit papano umahon po kami sa hirap. Gusto ko rin naman po makapag-aral ng maayos ang mga kapatid ko. Pakiramdam ko po kung hindi kami kikilos, mananatili lang pong paulit-ulit ang cycle na mahirap na buhay para sa amin. Matutupad lahat ng pangarap mo dahil masipag at matyaga sa buhay. Marami kang layunin at napakabait mo. Swerte ang pamilya mo sa iyo, Jenny. Inayos na ni Tia Carmen ang mga pagkain sa tray. Dalhin mo muna ito kay Senyorito Miguel. Hindi yun kumain kagabi pati kaninong umagahan. Ayaw makita si Don Alejandro dahil nasundan pa ang pagtatalo kagabi sa opisina ng Don. Kaya dalhan na lang natin ang pagkain ng Senyorito. Kawawa naman kapag hindi kumain. Ikaw nang magdala kasi may gagawin pa ako. Kaya mo ba? Tumayo naman si Jenny. Opo, kaya ko naman po. Hindi naman po masyadong natatamaan ng mga sugat ko. Naglakad na nga si Jenny papunta sa kwarto ni Miguel. Wala siyang kahit na anong kabang nararamdaman. Napatunayan niya naman na mabait ang binata. Isa pa, noong 13 anyo si Jenny, alam niyang mabait talaga si Miguel at mapagmahal, lalo na kay Agatha. Tinulungan pa siya kagabi habang malumanay ang boses na gamit sa kanya. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang buksan ni Miguel ang pinto. Pagkain po, Senyorito Miguel. Nakangiti niyang sambit. Seryoso siyang tiningnan ni Miguel at parang may bakas pa ng galit sa mukha nito. Ayokong kumain. Itapon mo na lang yan. Umawang ang bibig ni Jenny at pilit na inilapit ang tray kay Miguel. Pero, Senyorito Miguel, simula kagabi pa po kayong hindi kumakain. Sige na po, kumain na po. Sinabi ngang ayokong kumain. Itapon mo na lang. Sigaw ni Miguel, sabay hawi ng tray kaya nahulog yun sa sahig. Bakit ba ang kulit mo? Napalunok si Jenny, bahagyang napahiya dahil sa nangyari. Akala niya kasi mabait si Miguel. Akala ni Jenny katulad ito ni Agatha na kahit mainit pa ang ulo, hinding-hindi mangdadamay ng ibang tao. Anong nangyayari dito? Senyorito, bakit ka sumisigaw? Humahangos agad si Tia Carmen. Napailing si Miguel at matamang tiningnan ng ginang. Pabayaan niyo na lang po muna ako. Gusto ko pong maging mapag-isa. Bigla na lang sinarado ni Miguel ang pinto. Napapikit naman si Jenny. Hindi na siya pinaglinis ni Tia Carmen dahil sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, natulala na lang siya. Ang sama naman ng ugali niya. Akala ko mabait ang kuya ni Agatha. Muli siyang huminga ng malalim. Hindi niya na lang iisipin pa. May kailangan siyang pagtuunan ng pansin. Pupunta na siya sa ibang bansa, kaya wala na dapat bad vibes na idulot sa kanya ang mga Monticello at ang mga taong may kaugnayan sa mga ito. Gayunpaman, bago ang araw ng pag-alis ni Jenny, hindi naman siya makatulog. Sa sobrang excitement niya, hirap siyang makatulog. Pakiramdam niya, hindi siya magigising sa alarm kapag nakatulog siya. Kung nandito lang si Agatha, nakahiram na ako ng libro sa kanya o kaya nakatulog na lang ako sa kwarto niya. Napabuntong hininga si Jenny bago bumangon sa kama. Pupunta na lang muna siya sa kusina. Nauuhaw din naman kasi si Jenny. Nagulat lang siya nang makita sa island counter si Miguel at umiinom pa ng alak. Pasensya na po, Senyorito Miguel. Nauutal pa siya habang kaharap ito. Tumingin sa kanya ang mga namumungay nitong mata. Okay lang. Ano kailangan mo dito? Napakagatlabi naman si Jenny. Iinom po sana, Senyorito Miguel. Tumangon naman ang binata at kinuha ang pitsil ng tubig na nasa tabi nito. Nagsali ng tubig sa baso at inabot sa kanya. Uminom ka na. Bahagya pang nanginginig ang mga kamay ni Jenny nang tinanggap iyon. Simula kasi kanina, sobrang naiilang na siya kay Miguel. Natatakot siyang masigawan ng kapatid ni Agatha. I'm sorry kanina. Marahang sabi ni Miguel habang nakatitig sa baso na may lamang alak. Hindi dapat kita sinigawan kanina.
Nang pumunta ka kasi sa akin, nagkaroon na naman kami ng sagutan ni Lolo. Mainit lang ang ulo ko at masyado akong nakulitan sa'yo. Pero hindi ko talaga intensyon na gawin sa'yo yun. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Jenny. Akala niya ay hanggang pagpunta niya sa abroad, dadalhin niya pa ang munting sama ng loob kay Miguel. Aaminin niya rin naman kasi sa sarili niya na disappointed siya. Disappointed siya sa bumalik na Miguel dahil hindi naman ito dating ganoon. Alam niyang mapagmahal, maalaga at mahaba ang pasensya ng kuya ni Agatha. Subalit maraming taon ang lumipas kaya naiintindihan niya kung marami ng pagbabago sa binata. Okay lang po, salamat po at nagsorry kayo kahit hindi ko rin naman po inaasahan. Mahinang sambit ni Jenny. Naiintindihan ko naman po na marami kang pinoproblema. Inaalala mo rin po si Senyorita Agatha. Nag-aalala din po ako sa kanya at ang tagal ko na din po siyang hindi nakikita. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong sa kanya nito. Sumagot naman siya kaagad. Jenny, ang totoo niyan, kaibigan ako ni Agatha. Close kami. Parang sanggang dikit na talaga. Simula kasi nang umalis ka rito sa mansyon, malaki ang epekto kay Agatha. Nangungulila siya sa'yo at nangungulila naman ako sa pamilya ko sa probinsya. Yun ang dahilan kung bakit lalo kami naging mas malapit at parang naging comfort din namin ang isa't isa sa mga nakalipas na taon. Bumaha ang lungkot sa mukha ni Miguel. Halata ang pagsisisi sa mga mata nito. Para bang nagsisisi ito na iniwan si Agatha sa poder ni Don Alejandro. May alam ka ba kung anong nangyari kay Agatha? Bakit siya umalis? Tanong ni Miguel sa kanya. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin yun kay Miguel. Sekreto nila yung dalawa ni Agatha. Subalit kapatid naman ito ng dalaga at mukhang tutol din sa mga ginagawa ni Don Alejandro. Kaya dapat niya naman siguro itong pagkatiwalaan. Tiningnan muna ni Jenny kung may tao sa paligid. Nakipagtanan po si Agatha, Senyorito Miguel. Sumama po siya kay Rafael dahil ayaw niya po rito kay Don Alejandro. Umigting ang panga ng binata. At nakita silang dalawa? Tumango naman si Jenny. Opo, hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pero sinubukan pa raw pong tumakas ni Rafael at Agatha sa mga tauhan ni Don Alejandro pero naaksidente raw po. Kaya naging ganun po ang senyorita. Tapos kay Rafael, wala po kaming balita sa kanya. Wala rin naman pong naghahanap. Umigting ang panga ni Miguel, baka sanggalit sa mukha nito. Pakiramdam pa nga ni Jenny, baka masuntok na siya ng binata kapag hindi pa siya umalis. Sige po, babalik na po ako sa kwarto. Magpapahinga na po ako. Imporma niya rito. Maaga pa po kasi ako bukas. Pupunta po ako sa airport. Bahagyang nag-ibang ekspresyon nito at napalingon sa kanya. Airport? Bakit? Aalis ka? Tumango naman si Jenny at matamis na ngumiti. Opo, pupunta po akong ibang bansa. Last day ko na po ngayon dito sa mansyon. Magtatrabaho na po ako roon. Ihahatid kita. Biglang alok ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Jenny at mabilis na umiling. Po, naku, wag na po. Nakakahiya. Sige na, ihahatid kita. Pangbawi ko na rin sa'yo. Isipin mo na lang na sorry ko na sinigawan kita. Saad ni Miguel, sabay ngiti sa kanya. Walang nagawa si Jenny kundi pumayag. Kaya mas nadagdagan tuloy ang kanyang pananabik. Sa halip na makatulog, hindi niya na nagawa. Gising na gising ang diwa niya hanggang umaga. Ito na ang lahat ng gamit mo? Tanong ni Miguel sa kanya. Tumango naman agad si Jenny. Opo, senyorito, iyan na po lahat. Hindi gaanong mahabang biyahe papunta sa airport. Habang papunta sila, sobrang excitement ang nararamdaman ni Jenny. Nang makarating sa airport, sinabi niyang okay na siya ron at doon na maghihintay. Dito na muna ako. Sasamahan na muna kita hanggang makaalis ka. Wala pa yung kausap mo? Saad sa kanya ni Miguel. Umiling naman siya. Wala pa po, maghihintay pa po ako. Matyagang naghihintay si Jenny roon pero lumipas ang 1, 2 at 3 oras, walang dumating na taga-agency. Sinubukan niyang tawagan pero hindi sumasagot ang mga ito. Nagsisimula na siyang maluha. Marami na siyang nagastos kaya hindi pwedeng hindi sumipot ang mga ito. Tiningnan niyang page ng agency pero wala na roon. Sinubukan niyang mag-message pero nakablock na rin siya. Ano nangyari? Tanong sa kanya ni Miguel. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng mga luha. Mukhang nascam po yata ako, Senyorito Miguel. Bakas ang awa sa mukha nito. Kahit na nagulat si Jenny sa pagyakap nito, tinanggap niya pa rin. Sobrang bigat ng kanyang kalooban. Hindi niya matanggap na niloko siya ng ganoon na lang. Marami nang natangay na pera mula sa kanya. Halika na, umuwi na lang tayo. Magpahinga ka na muna siguro.
Bulong sa kanya ni Miguel. Hindi niya na napigilang humikbi. Hindi pwede to. Kailangan kong makapag-abroad. Marami na kaming sinakripisyo para dito. Marami na ring perang nilaan na inutang pa ng mga magulang ko. Hindi ko sila pwedeng biguin. Natahimik na lang sila sandali dahil sa mga nangyari. Hindi niya talaga mapigilan ang paghikbi. Sobrang sakit sa kalooban na masira ang pag-asa ni Jenny. Natigilan siya nang hawakan ni Miguel ang kanyang mukha at marahang pinunasan ang mga luha niya. Pakasalan mo ko. Marahang usal ni Miguel. Umawang ang bibig ni Jenny. Ano ho? Pakasalan mo ko para matapos ang problema mo. Huminga ng malalim si Miguel. Bibigyan kita ng malaking halaga at tutulungan kitang makapag-abroad. Basta, pakasalan mo lang ako. Napaatras si Jenny, hindi makapaniwala sa inaalok ng binata sa kanya. Kasal? Saglit lang po, naguguluhan ako. Bakit mo po gustong magpakasal ako sa'yo, senyorito? Saka may fiancé na po kayo, si Ma'am Veronica. Ayoko magpakasal kay Veronica. Napailing si Miguel at matamang tumingin sa kanya. Mas lalo lang magkakaroon ng kontrol sa buhay ko si Lolo kapag hinayaan kong maikasal kaming dalawa ni Veronica. Hindi ko gustong gawin niya sa akin ang ginawa niya kay Papa noon. Ayoko magpadikta. Ikaw ang desisyong pipiliin ko. Kaya paninindigan kita. Gulat na gulat pa rin si Jenny. Hindi siya makapaniwala sa inaalok nito. Naguguluhan pa rin siya. Teka lang, senyorito, bakit po ako? Alam ko pong hindi mo ako mahal at ganun din po ako sa'yo. Hindi po biro ang pagpapakasal. Paalala ni Jenny sa binata. Sandaling nag-isip si Miguel. Alam kong hindi biro, pero desidido na rin naman ako sa desisyong to. Kung umalis ka, sa iba ko to iaalok. Pero dahil may nangyari, sa'yo ko nalang iaalok. Tiwala ako sa'yo dahil kaibigan ka pa ni Agatha. Huwag ka mag-alala. Pwede tayong magkaroon ng annulment pagkatapos ng 3 taon. Kailangan talaga nating magpakasal ng legal dahil alam kong hahalongkatin ni Lolo ang lahat. Hindi pwedeng basta na lang akong pumunta sa mansyon at sabihing asawa na kita. Natulala si Jenny sa mga sinasabi ni Miguel. Pilit niya pang pinongproseso sa kanyang isip ang mga plano ng binata. Ayaw niyang tanggapin iyon dahil tila isang kahibangan. Subalit kailangan niya ng pera. Kailangan niya rin ng paraan para makapagtrabaho sa ibang bansa. At lahat ng iyon, madaling ibinigay sa kanya ni Miguel sa oras na pumayag siyang magpakasal rito at humarap kay Don Alejandro bilang asawa nito. At dahil na-scam, naghihina at nawalan ng pag-asa, hindi niya na masyadong pinag-isipan. Pumayag si Jenny sa alok ni Miguel. Kahit magiging magulang masangkot sa mga Montesilio, tinanggap niya pa rin ang gustong mangyari ng binata. Pumapayag na po ako, senyorito. Magpapakasal ako sa'yo. Sagot ni Jenny kahit may pag-aalinlangan. Napangiti naman si Miguel at hinawakan ng kanyang kamay. Okay, good. Huwag mo na akong tawaging senyorito. Sanayin mong Miguel ang tawag mo sa akin. At halika na. Magpakasal na tayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Ngayon na po? Oo, ngayon na. Puno ng paninindigan na sabi ni Miguel. Sa kaibigan kong judge, siya magkakasal sa ating dalawa. Pagkatapos nun, haharap tayo kay Lolo at sasabihin kong bibigyan kita ng magarbong kasal sa simbahan. Hindi tayo uuwi sa mansyon hanggat hindi ka nagiging Montesilio. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niya naman na pagpapanggap lang ang lahat, pero sa mga salita ni Miguel, parang totoo ang lahat ng gagawin nila. Pakiramdam ni Jenny kapag ito ang kanyang asawa, wala siyang kahit na anong aalalahanin. Kaya naman nang ikasal sila, sobrang hindi siya makapaniwala. Naskam at niloko siya pero sa isang iglap, ikakasal na siya sa isa sa kanyang mga amo. Sobrang hirap pa rin talagang paniwalaan habang sinusuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Jenny. Kinakabahan ako, lalo na sa lolo mo, Miguel. Umiling naman ang binata. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Pinasok kita sa gulong to, kaya handa akong ipagtanggol ka. Marahan naman siyang tumango. Bago umuwi, ibibisita tayo kay Agatha sa Rehabilitation Center. Nakangiting sabi ni Miguel. Bumaha ang tuwa sa mukha ni Jenny. Talaga? Bibisitahin natin siya? Sa wakas makikita ko na rin si Agatha. Miss na miss ko na siya at nag-aalala na ako sa kanya. Muli na namang naiyak si Jenny, kaya tinawanan siya ni Miguel. Miss na miss niya na lang talaga si Agatha. Parang pamilya niya na ang dalaga, kaya gusto niya nang malaman kung anong lagay nito. Pagkarating sa rehab, mas lalong naiyak si Jenny nang makita si Agatha. Nasa wheelchair ito at tulala lang. Parang wala itong naaalala,
Walang nakikilala kahit sino sa kanila. Narinig niya sa doktor na sobrang bagal ng progress ng kondisyon ni Agatha. Niyakap na lang ni Jenny ang dalaga. Hangad niyang sana, sa muli nilang pagbabalik doon ni Miguel, makita niyang maayos na ang kalagayan nito. Tanong ko lang, may balita ka na ba tungkol kay Rafael? Tanong ni Jenny kay Miguel. Umiling naman ito. Wala pa, pero ang totoo, pinapahanap ko siya. Ewan ko kung bakit nararamdaman ko to, pero pakiramdam ko, hindi lang aksidente ang nangyari sa kanila. Masyado ako naguguluhan sa mga sinasabi ni Lolo. Hindi napigilan ni Jenny ang pagsinghap. Tingin mo, may ginawa ang lolo mo? Umigting ang panga ni Miguel. Hindi malabo. Masama ang lolo ko. Hindi ako bulag na ginagawa niya sa mga tauhan niya kalaban sa negosyo. Dahil din sa kanya kung bakit na-pressure ang papa at nagpakamatay na lang. Pinabayaan niya na lang din na mabaliw si mama hanggang sa mamatay na. Hindi na namin nakita ni Agatha. Kinamumuhian ko siya. Kaya akong dudurog sa kanya. Hindi ko na gusto ang mga ginagawa niya. Ngayon, matanda na siya. Kailangan niya ako bilang tagapagmana niya. Tatanggapin ko ang lahat pero wawa sa akin kung lahat ng yaman na iniingatan niya at halos luhura na. Matamang tinignan ni Jenny ang binata. Yun ang unang beses na makita niya si Miguel na ganoon. Iba talaga ang galit nito kay Don Alejandro. Kaya siguro kahit nangungulila ito kay Agatha, nagtiis ito dahil lang sa galit na nararamdaman. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang, malumanay na sabi ni Jenny. Tutulungan kita sa paraang magagawa ko. Tipid nang umiti si Miguel. Salamat. Maraming salamat. Maya-may nakarating na sila sa mansyon ng mga Monticello. Labis ang kabang nararamdaman niya. Pagpasok pa lang, nakita niya na ang nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Nakita niya ang gulat kina Inday at Tia Carmen nang bumaba ang tingin ng mga ito sa magkahawak nilang kamay ni Miguel. Gusto niyang sabihin pagpapanggap lang yon pero usapan nila ni Miguel na wala dapat makakaalam. Kaya lang, baka sabihin niya kay Tia Carmen ang lahat at baka makarating pa sa kanyang mga magulang sa probinsya. Mas lalo lang magiging malaking gulo ang lahat. Anong kalokohan to, Miguel? Naghihintay ang fiancé mo. Ilang araw kang nawala at bakit kasama mo ang hampas lupa na yan? Gigil na tanong ni Don Alejandro. Kalmadong ekspresyon ang ibinigay ni Miguel. Huwag mong tawaging hampas lupang babaeng mahal ko. Asawa ko na siya ngayon, kaya wala kayong karapatan na pagsalitaan si Jenny ng ganito. Humigpit ang hawak ni Jenny sa kamay ni Miguel nang malakas itong sampalin ng Don. Takot na takot siyang magsalita. Hindi niya alam ang gagawin pero hinarang ni Miguel ang katawan nito sa kanya. Alam niyang pinoprotektahan siya nito mula sa galit ng matanda. Matagal na kaming nagmamahalan ni Jenny. Nag-usap kami dahil na rin kay Agatha. Nang umuwi ako rito, bala ko na talaga siyang pakasalan. Kaya wala akong pakialam sa ipinagkasundo niyo sa akin. Si Jenny ang mahal ko, kaya siyang pinakasalan ko. Pakakasalan ko rin siya sa simbahan para ipakita sa lahat na siyang babaeng mahal ko. Wala na kayo magagawa dahil asawa ko na siya. Mariing sabi ni Miguel. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Jenny. Alam niyang palabas lang ang lahat, pero namangha siya sa paninindigan ni Miguel. Naisip niya na kung totoo yon, talagang ipaglalaban nito ang taong minamahal. At sa isang saglit, hinangad niya na sana siya ang babaeng yon. Pero tinanggal niya yon sa kanyang isip dahil pagpapanggap lang naman ang lahat at dahil na rin sa mga natanggap niyang salita mula kay Tia Carmen. Aray ko, Tia! Bulalas ni Jenny nang marahan siyang pingutin ng kanyang tiyahin. Anong ginawa mong bata ka? Bakit mo pinakasalan si Senyorito Miguel? Baliw ka na ba? Kailan pa nagtagpo ang langit at lupa? Langit siya, lupa ka. Anong kalokohan to? Sunod-sunod nito na tanong sa kanya. Napakagatlabi si Jenny at piniloso po pa ang kanyang tiyahin. Nagtagpo na nga po. Aray, Tia, tama na po, joke lang. Isusumbong kita sa mga magulang mo. Saad pa ng ginang. Umiling naman agad siya at hinawakan ito sa braso. Tia, wag po. Please, may paliwanag po ako. Makinig po kayo sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Tia Carmen. Ano nga ang ginawa mo? Paano mo pinayagan ang sarili mo magpakasal sa isang Miguel Monticello? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Mayaman sila. Hindi ka mapalad na nakapangasawa ka ng mayaman. Malas ka dahil kasama ka sa gulo ng pamilya nila. Laging may gulo ang mga Monticello saan man sila magpunta. At ang lakas pa ng loob niyong harapin si Don Alejandro? Napabuntong hininga si Jenny. Tia, pakiusap. Alam ko po kung anong iniisip ninyo pero hindi po yun ang ibig sabihin.
Sabihin mo nga sa akin kung ano ito. Akala ko matalino ka, Jenny. Lagi kang maingat sa mga desisyon mo. Bakit mo pinili ang isang lalaking tulad ni Senyorito Miguel? May ibang babae nang ipinangako sa kanya. Ang pamilya niya puno ng gulo at puro yaman ang pinapairal. Alam mo naman siguro yon dahil 7 taon kang nagtrabaho dito. Isang malaking pagkakamali ito. Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ni Tia Carmen. Bakit hindi mo ko tinanong? Bakit hindi mo ko pinili na kausapin bago mo gawin ang desisyon na to? Alam kong 20 anyos ka na, pero Jenny naman, wala ka bang utak na kailangan mong magdesisyon ng ganito? Malalim na huminga si Jenny. Sinusubukang kontrolin ang mga emosyon. Tia, palabas lang po ang kasal na to. Hindi po ito totoo para sa amin. Opo, kasal po kami sa papel pero hanggang doon lang. Hindi ko po siya mahal at hindi niya rin naman po ako mahal. Naguluhan ang mukha ni Tia Carmen. Kung ganon, bakit? Bakit mo ginagawa to? Bakit mo nilagay ang sarili mo sa gitna ng kaguluhan ng mga Montesillo? Sandaling tumigil si Jenny at naghahanap ng tamang mga salita. Kasi si Miguel, ayaw niyang pakasalan ng babae na pinili ni Don Alejandro para sa kanya. Kaya naghanap po siya ng ibang asawa para ipamukha sa Don na hindi siya mapapasunod. Ipinangako niya po na kung tatayo po akong asawa niya sa loob ng 3 taon, tutulungan niya po akong makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Isang bagay na matagal ko na pong pinapangarap. At pagkatapos ng 3 taon, ipaprocess namin ang annulment. Yun po ang plano, Tia. Nascam po kasi ako. Wala po akong choice kundi tanggapin ang alok ni Miguel. Marami po kaming utang at marami rin po akong sinakripisyo pero wala naman po akong napala. Lalong pinisil ni Tia Carmen ang balikat ni Jenny. Mag-isip ka nga. Ginagawa ka lang niyang piyesa sa laro niya, Jenny. Baka maging collateral damage ka pa ng sigalot sa pagitan ng maglolo na yan. Hindi mo ba nakikita? Masasangkot ka sa gitna ng gulo ng pamilya nila at baka masaktan ka lang. Delikado to. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Isa pa, imposibleng hindi mahulog ang loob mo kay Miguel. Nakita kita kanina. Yang mga mata mo. Umami naman siya kaagad. Opo, crush ko po si Miguel pero hanggang dun lang po yun. Alam ko naman pong masyadong magulang pamilya nila. Alam ko po ang ginagawa ko. Na-scam po ako, Tia. Ang ipinangako po sa akin na trabaho, scam lang pala. Kinuha ng agency ang pera ko at wala po akong natanggap. Walang kahit na anong refund. Hindi ko na po sila makontak. Wala po akong ibang choice kundi tanggapin ang kung anumang dumating na alok. Bahagyang nawala ang pagkabahala sa mga mata ng ginang. Kaya mag-aasawa ka para sa pera? Para sa oportunidad? Pera lang yan. Kikitain mo pa rin naman. Tumango si Jenny at ang boses niya ay mas mahina ngayon. Opo, kailangan ko ng pera, Tia. Opo, kikitain pa rin pero madami na pong sinakripisyo ang pamilya ko para makapag-abroad ako. Sinusubukan ko pong buuin ang buhay ko. Iingatan ko po ang sarili ko kahit mahirap. Magtiwala po kayo sa akin. Ipinangako po ni Miguel na poprotektahan niya ako. Kung may gagawin po si Don Alejandro sa akin na hindi maganda, sisiguraduhin po ni Miguel na magiging ligtas ako. Hindi naman po ito panghabang buhay, Tia. 3 taon lang at pagkatapos noon malaya na po ako at makakapunta na po ako sa abroad. Niyakap siya ng kanyang tiyahin. Ang gusto ko lang, Jenny, ay mag-ingat ka. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga Montesillo. Marami na silang pininsala na buhay at hindi ko gusto na ikaw ang maging isa sa mga biktima ng kasakiman at kapangyarihan nila. Lalong-lalo na si Don Alejandro. Puno ng emosyon ang mga mata ni Jenny. Alam niya nagmamalasakit ang kanyang tiya sa kanya. Pero alam din niya na yon ang kailangan niyang gawin para sa sarili. Naiintindihan ko po, Tiya. Pero ito lang po ang paraan para makuha ko ang kailangan ko. Hindi na po ako pwedeng umatras at ayokong umatras. Napailing si Tia Carmen. Sana nga, Jenny. Pero hindi ko kayang tumigil sa pag-aalala. Alam niyang sa pagkakataong yon ay maiintindihan siya ng kanyang tiyahin. Hindi magiging madali ang daraanan niyang landas pero sa ngayon, wala siyang ibang choice kundi ang magpatuloy. Galit na galit pa rin ang lolo mo? Tanong ni Jenny sa binata. Marahan naman itong tumango. Oo, pero wala rin naman siya magagawa. Kasal na tayo at asawa kita. Sige na, matulog ka na. Tumango naman siya at pumunta na sa sofa. Natigilan lang siya nang hawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Bakit dyan ka matutulog? Umawang ang bibig ni Jenny. Bakit po? Kayo po sa kama, hindi ba? Mag-asawa po tayo sa paningin ng lahat pero hindi naman po talaga tayo mag-asawa sa isip at puso natin. Kama mo po yan, kaya dito na lang po ako sa sofa. Tinignan ni Miguel ang sofa. Sasakit ang likod mo dyan.
Sa kama ka na lang. Tumabi ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Malaki ang kama ko. Hindi tayo magdidikit. Kung gusto mo lagyan ng maraming unan sa gitna natin, okay lang din. Hindi na nagsalita si Jenny at humiga na lang sa kama. Kabado siya at hindi agad makatulog. Nang tumabi si Miguel sa kanya na bagong ligo, napapikit siya sa sobrang bango nito. Napabuntong hininga siya at isinubsob na lang ang mukha sa unan. Hindi niya alam kung makakatagal siya roon. Maya-may nakatulog na rin naman si Jenny. Nagising lang siya nang marinig ang binabangungot na si Miguel. Mabilis siyang bumangon at tinapik ang mukha nito. Miguel! Miguel, gising! Binabangungot ka! Ilang sandali pa'y tumigil na rin naman ito pero narinig niyang mahihina nitong hikbi. Nahabag agad ang puso ni Jenny. Kaya naman, bahagyan niya itong niyakap habang marahang tinatapik ang dibdib. Tumigil na rin naman si Miguel sa pag-iyak at hindi niya rin namalayang nakatulog na pala siya roon. Nagising na lang siya na yakap-yakap ang binata. Mabilis siyang bumangon at tiningnan ang nakatulalang si Miguel. Sorry po, hindi ko intensyon na yumakap sa inyo. Binabangungot ka kasi kagabi tapos umiiyak ka pa. Sorry. Napalunok si Miguel at pinagmasdan siya ng mabuti. Okay lang, maaga pa, humiga ka ulit. Napakagatlabi naman si Jenny. Sa sofa na po ako. Hindi, dito ka sa tabi ko. Namamaos na sabi ni Miguel. Nahihiyaman, humiga pa rin siya. Gusto niya itong talikuran sa pagtulog pero parang ang bastos niya naman, kaya napilitan siyang humarap. Naabutan niyang titig na titig pa rin sa kanya si Miguel. So, ganito palang buhay may asawa. Babangon sa umaga at makikita ang magulong buhok at panis na laway ng asawa ko. May lambing na sabi ni Miguel. Nanlaki naman ang mga mata niya at mabilis na hinawakan ang gilid ng labi, kaya mahinang humalakak ang binata. Tatayo na sana siya para mag-ayos pero hinila siya ni Miguel pahiga ulit. Sa pagkakataong yon, nasa dibdib na naman siya nito. Miguel, usal niya rito. Walang mali siya to. Mahinang sabi ng binata. Sana pagbigyan mo ko. Gumagan ang pakiramdam ko sa yakap mo. Pwede mo ba akong yakapin ulit? Nag-aalangan man, niyakap pa rin ni Jenny ang binata. Nahimigan niya kasi ang lungkot sa boses ni Miguel. Para bang sobrang bigat ng pinagdadaanan nito na parang isang luho na ang makatanggap ng yakap. Nang inayos ni Jenny ang pagkakayakap niya, gumanti rin naman si Miguel. Yumakap din ito sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Sa ganoong posisyon, pakiramdam ni Jenny talagang mag-asawa sila. Hindi lang sa papel, kundi maging sa puso at isip. At natatakot siya na baka magising na lang siya isang araw na hulog na siya kay Miguel. Agatha, alam mo, kasal na kami ng kuya mo. Natatawang sabi ni Jenny kay Agatha nang bisitahin niya sa rehab. Pero palabas namin yon kasi yung lolo mo, 3 ang sungay. Gusto na namang makialam sa buhay ni Miguel. Kaya lang, may aaminin ako sa'yo. Alam mo, crush ko si Miguel. Hindi ko naman siya crush dati pero ngayong bumalik siya, mas nakilala ko siya at nakikita ko na mabait naman ang kuya mo. Hindi sumagot si Agatha at nakatulala lang. Ibinaba niya ang binabalatan niyang mansanas. Namumuo ang mga luha niya. Naawa talaga siya kay Agatha. Hindi niya alam kung paano ito matutulungan. Hinawakan ni Jenny ang kamay nito. Please, Agatha, kailangan mong magpagaling. Nandito ang kuya mo. Umuwi na siya. May kakampi ka na. Hindi ka na mag-iisa. Isa pa, mahal na mahal mo si Rafael, hindi ba? Kailangan mong gumaling. Kailangan nating puntahan ang lalaking mahal mo. Naiintindihan mo ba? Naalala mo ba si Rafael? Tumulo ang mga luha ni Agatha at sa unang pagkakataon pagkatapos nitong maaksidente, narinig niya itong muling nagsalita. Rafael? Si Rafael? Ang mga luha nito ay sunod-sunod na naging mga hikbina. Hindi na ito makahinga ng maayos at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Rafael. Si Rafael! Tulungan niyo si Rafael! Sasaktan siya! Rafael! Huwag niyong saktan, parang awa niyo na! Malakas na sigaw ni Agatha at hindi na makuhang kumalma. Lumapit na ang mga nagbabantay kay Agatha at may itinurok dito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Jenny habang nakikita ang kaibigan niyang nanghihina. Hindi niya alam kung ano ba talagang nangyari sa dalawa pero isa lang ang alam ni Jenny. Lahat ng yon, siguradong si Don Alejandro lang ang may kagagawan. At mukhang hindi lang ang mga sariling apo ang makakatanggap ng kasamaan mula kay Don Alejandro.
Mukhang gagawa ng paraan ng matanda para lang madispatcha si Jenny. Nagdidilig siya sa garden ng mga Monticello ng araw na yon nang bigla na lang siyang hinila ng mga tauhan ni Don Alejandro. "Miguel!" Malakas niyang sigaw. "Miguel!" Hindi na siya muling nakahingi ng tulong dahil biglang sinuntok ang kanyang tiyan ng isang lalaki. Labi siyang nanghina at nang binuhat siya na parang sako, wala na rin talaga siyang nagawa. Sinakay na siya sa van ng tauhan ni Don Alejandro. Nang mabawi ang lakas, pinilit niyang kumawala sa mga ito. Pero tinali lang siya at nilagyan ng panyo sa bibig. Natigilan siya na may tumapat na baril sa kanyang sentido. Titigil ka o pasasabugin kang bungo mo. Tumulo ang mga luha ni Jenny habang nanginginig. Takot na takot siya at hangad niyang mapansin agad ni Miguel na nawawala siya. Yun ang pinag-aalala ni Tia Carmen at sa pagkakataong yun, nangyayari na talaga. Mayami ay tumigil ang van sa harap ng isang magandang bahay. Sapilitan siyang dinala sa isang kwarto at bigla na lang inihagis doon. Napasubsob siya sa sahig at inindang sakit na yon. Pinilit niyang maupo. Nandiyan na ba? Tanong ng isang lalaki mula sa labas. Opo, boss. Saan naman ang tauhan? Mas naging matindi pang takot na kanyang nararamdaman nang pumasok sa loob si Fernando, ang matandang kaibigan ni Don Alejandro at ang matandang nakuhumaling sa kanya. Mga pasimpleng pangbabastos lang ang ginagawa sa kanya ni Fernando pero ngayon mukhang makukuha na siya ng buo. Sa wakas, nandito ka na sa akin. Nakangisi si Fernando habang nilalak ang pinto. Napaatras si Jenny. Hindi siya makakilos ng maayos dahil sa mga tali niya sa likod. Lumapit ito at umupo sa may paanan niya. Nanginig sa takot si Jenny nang hawakan nito ang kanyang buhok at amoy-amuyin. Ang bango mo. Natatawang sabi ni Fernando. Ikaw naman kasi, iha. Gusto mo pa talaga ng sapilitan. Kung ako ang pinakasalan mo, hindi ka mahihirapan ng ganito. Wala akong pakialam kahit mahirap ka pa sa daga. Gagawin naman kitang reyna. Doon ka pa talaga sa apo ni Don Alejandro nagpakasal. Hindi ka nababagay sa kanya. Dahil, sino ka lang ba? Tumayo ng maayos si Fernando at nagtanggal ng belt. Mas lalo siyang napaiyak at umiling. Mariin siyang pumikit. Walang ibang nasa utak si Jenny kundi ang dumating si Miguel at iligtas agad siya sa kapahamakang iyon. Muling umupo sa paanan niya si Fernando at tinanggal ang panyo sa kanyang bibig. Galit na galit si Jenny at dinuraan sa mukha ang matanda. Sa halip na magalit, mas lalo pang napangisi si Fernando at mahigpit na hinawakan ang kanyang mukha. Ganyan ang gusto ko. Nanlalaban. Mariing sabi ni Fernando bago pinunit ang kanyang damit. Malakas siyang sumigaw. "Miguel! Miguel!" Natawa naman ang matanda habang hinuhubad ang mga natitira niya pang damit. Kahit sumigaw ka pa, walang Miguel na darating. Wala't akin ka na ngayon. Pilit siyang nagpumiglas. Malakas siyang umiiyak habang sumisigaw ng tulong. Maya-maya may narinig siyang putukan sa ibaba. Natigilan si Fernando at mabilis na tumayo. Ilang sandali pa, narinig niya ang dagundong ng pinto. Tila may malakas na sumisipa roon. Nang masira ang lock, pumasok si Miguel at nagkaroon pa ng pag-asa sa kanyang dibdib. "Miguel!" Umiiyak niyang sigaw. Mabilis na sumugod si Miguel sa matanda at malakas itong sinapak. Halos malagutan ang hininga si Fernando dahil sa pananakit ni Miguel. Maya-maya'y pumasok na rin ang ibang tauhan. Nagulat din si Jenny nang makita si Rafael na may malaking peklat ng pagkasunog sa kaliwang pisngi. Mabilis na lumapit si Rafael sa kanya't binihisan. Walang mali siya dahil matagal na silang magkaibigan. Matagal na akong nagmamanman sa mga Monticello para malaman ko kung saan nila tinago si Agatha. Hanggang sa nakita kong dinakip ka nila. Sinabi ko na agad sa asawa mo, "Tahan na, may mga pulis na kaming kasama." Saad ni Rafael sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak. Maya-may lumapit sa kanya si Miguel at mahigpit siyang niyakap. Kahit papaano, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Namalayan niya na lang na nakauwi na sila. Inimbitahan din sa presinto si Don Alejandro. Matagal na pala nagpapaimbestiga si Miguel sa sarili nitong lolo. Naungkat pati ang mga nakaraang kaso at mga taong nadehado. At kahit ilaban pa sa korte, batid ng lahat na wala na talagang pag-asa. Sa tingin nyo, sasama ako sa inyo? Mariing tanong ni Don Alejandro. Hindi ako maghihimas ng rehas dahil wala akong kasalanan. Sumuko ka na. Seryosong saad ni Miguel. Marami kang kasalanan kailangan mong pagbayaran. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo na ring pamilya. Kulang na kulang ang parusang to para sa lahat ng ginawa mong kasamaan. Umiling si Don Alejandro na parang nababaliw. Hindi!
Hindi niyo ako mahuli. Nagulat ang lahat nang bumunot ito ng baril. Mabilis siyang inilagay sa likod ni Miguel. Akala nila itututok yun ni Don Alejandro sa mga nagtatangkang lumapit. Pero walang nakapagsalita at tumahimik ang buong paligid pagkatapos nitong iputok sa sarili ang hawak na baril. Natulala na lang si Jenny. Hanggang sa huli, wala pa ring nagawang tama si Don Alejandro. Tinakasan na lang nito ang kasalanan sa pamamagitan noon. Gayunpaman, kahit gano'n ang nangyari, inayos pa rin ni Miguel ang burol ni Don Alejandro. Ang mga negosyo at kayamanan ng mga Monticello, otomatikong naiwan kay Miguel. Ngunit ayaw ni Miguel na patakbuhin ang mga yon, kaya ibinenta na lang sa iba na alam nitong pangangalagaan at hahayaan pa rin manatili ang mga empleyado. Ang mga tauhan at kasambahay naman sa mansyon, binigyan ng malaking compensation bawat isa para sa ilang taong paninilbihan. Ayaw rin kasi ni Miguel na tumira sa mansyon na yon, kaya inabandona na lamang. Sa ngayon, nagsisimula na sila ng bagong buhay. Kasama ni Miguel ang kapatid na si Agatha na unti-unti nang gumagaling. Nandoon din si Rafael na umaalalay sa pagpapagaling ng dalaga. At si Jenny naman, sa wakas, makakapunta na rin sa abroad katulad ng ipinangako sa kanya. Mag-iingat ka ron, ha? Niyakap siya ni Rafael. Mamimiss ka namin ni Agatha. Napangiti naman siya at yumakap din kay Agatha na nakakalakad na. Mamimiss niyo talaga ako. Wala na kayong makikitang maganda. Pero ang kuya mo, bakit hindi sumama? Alam mo, tampo na ako ron pagkatapos magpirmahan ng annulment. Parang missing in action palagi. Nagkatinginan sina Agatha at Rafael. Tumawa si Agatha at napailing. May pinagdadaanan lang si kuya. Nalilito na kasi yon. Malungkot siyang napangiti. Aaminin niyang nahulog na ang loob niya kay Miguel. Pero alam niyang imposible silang dalawa. Nandoon lang siya sa buhay nito para sa deal na ginawa nila. At ngayon, tapos na ang lahat. Kailangan niya nang tumuloy sa Canada. Sayang naman. Salamat kay Miguel at nagkaroon siya ng oportunidad. Subalit ang oportunidad na matagal niyang pinangarap, mukhang ipagpapalit niya lang sa isang bagay sa buhay niya na labis na hindi niya inaasahan. Jenny! Malakas na sigaw ng lalaki. Jenny! Napalingon siya kay Miguel na hingal na. Miguel? Tumakbo pa ulit ito at lumapit sa kanya. Huwag kang umalis. Kumunot ang noon niya. Umiling si Miguel at hinawakan siya sa braso. Huwag kang umalis. Hindi ko kaya. Kung magpapayaman ka, ako na lang ang magpapayaman sa'yo. Please, dito ka na lang. Ayokong pumunta ka sa Canada. Ha? Bakit ayaw mo kong umalis? Kinakabahan niyang tanong. Mahal kita. Nagsusumamo na sabi ni Miguel. Please, alam kong pangit ang simula natin pero mahal na mahal kita. Parang pagkatapos mo, hindi ko na kaya magpakasal sa iba. Ikaw ang palagi kong iniisip. Nasanay na ako sa'yo. Nasanay na akong marinig ang tawa mo. Makita ang magulo mong buhok at panis na laway sa umaga. Nasanay na ako sa amoy mo. Ayoko na. Para na ako mababaliw. Please, manatili ka na lang dito. Magpayaman tayong dalawa. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Ako nang bahala. Jenny. Tumingkayat si Jenny at agad na hinalikan ang mga labi ni Miguel. Napangiti siya sa gitna ng mga halik nang yumakap sa kanyang binata. Hindi pa sila titigil kung hindi tumikim si Agatha. Kuya, pinagtitinginan na kayo dito. Baka naman gusto niyong ituloy na lang yan sa ibang lugar. Saad ni Agatha. Napangiti naman si Miguel at mas talo siyang niyakap. Okay lang. Asawa ko naman si Jenny. Anal na tayo, di ba? Hindi ko pinasa. Hindi ko kaya. Mag-asawa pa rin tayong dalawa. Walang paraan para maging ex-wife kita. Nakatali ka na sa akin. Natatawang sabi pa ni Miguel. Baka kasalan ulit kita. Magkakaroon tayo ng anak na 10. Malakas na tumawa si Jenny. Parang roller coaster ang damdaming hatid kay Jenny ng mga pinagdaanan nila ni Miguel. Gayunpaman, naging masaya pa rin siya. Hindi man natupad ang pangarap niya para sa sarili, nagkaroon naman siya ng isang asawa ng papagmahal at sobra-sobra pa sa kanyang hinahangad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag ang puso natin ay puno ng kasakiman, hindi natin matutuklasan ang kahalagahan ng mga simpleng bagay na meron tayo. Tandaan natin na mas masaya ang buhay ng isang tao na may malasakit at hindi naghahangad ng sobra. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.